Let the Lord be magnified! Blessed morning, glorious morning everyone. Welcome po sa ating Kasi Sunday Service. Ayan, good morning po sa ating lahat. Kamusta naman po ang bawat isa? Ay, parang ang tahimik ka. Ikaw na lang tanungin ko. Kamusta ka naman, Ate Casey? Okay naman ako si Shay. Okay, praise the Lord. At syempre, hindi lang po ang on-site ang ating babatiin ngayon. Binabati din po namin ang mga kapatid natin dyan sa online. Dyan po Yes. sa Marilao, Bulacan, Santa Maria, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, Pasig, Parañaque, Rizal, Camanava, Quezon City, and Coron, Palawan. A blessed morning po. at syempre, hindi lang tayo pang local as Sis Casey, diba? Pang international din tayo. Good morning, good afternoon, good evening po sa mga kapatid natin dyan sa United States, Canada, UAE, Kuwait, Saudi Arabia, Vietnam, Japan, Hong Kong, South Korea, Norway, and Malaysia. Good morning po sa ating lahat dyan. At ang pag-share po ng ating live streaming, meron po tayong 3 ways. Una po, click po ang ating share button at i-share po, i-copy po ang link ng ating live stream and i-mention po ang ating mga friends. Be blessed and be a blessing. And syempre, konting reminders lang po, please turn your phone into silent mode while the service is ongoing. Yes. Okay. Ready na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen! Excited na ba? Amen. Pwede po ba tayong tumayo ng masaya? Wow, ganyan pala yung tayong masaya. Yes. At tinatawagan po natin ang ating worship leader. Good morning po sa ating lahat. A blessed morning po. Ayan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Sige po, malakas sa palakpak sa ating Diyos sa buhay. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon na karapat-dapat sa ating mga papuri, sa ating mga pagsamba at pasasalamat. Hallelujah. Hallelujah. We praise your wonderful name, Lord God. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa panibagong araw na ito, Panginoon. Lord, it is our privilege, Lord God, na makapagsamba sa iyo, makapagpuri, hallelujah, makapaglingkod pa minsan pa sa iyo, Panginoon. Habang may lakas kami, O Diyos, patuloy namin ibabalik lahat ng papuri at pasasalamat namin, Panginoon. Sapagkat, Lord God, ang pag-ibig mo ay, hallelujah, is greater than anything, Lord God, in this world, Lord God. At patuloy po, Panginoon, isi-celebrate namin ang kabutihan mo, ang katapatan mo, O Diyos, sa buhay namin, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Ama, ang lahat ng aming mga gagawin, bawat anyo ng pagsamba, hallelujah, pag-awit, pagsayaw, Panginoon, paggalaw namin ay para lamang sa iyo, O Diyos. It's all for your glory, Lord God. Because, Lord, nais namin ikaw ay makatagpo, Panginoon, sa araw na ito. Hallelujah. Minsan pa mapalakas kami sa presensya mo. Hallelujah. Minsan pa maitaas ka sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa araw na ito, Diyos, hallelujah, malaya kang makakilo sa buhay ng bawat isa, sa online, sa on-site, at sa paligid ng lugar na ito, Panginoon. Hallelujah, dinideklara namin ang katagumpayan ng araw na ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, walang, hallelujah, masamang panahon. Hallelujah, anumang temperatura o anumang hadlang ang makakapagpigil sa amin makasamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah, sa iyo lang mataas sa papuri at pagsamba sa makapangyarihan at matamis na pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Minsan pa palakpak sa ating Diyos. Amen. Alam ko excited na tayo, pero bago ang lahat, pwede bang kamayan muna natin ang mga kaliwat kanan, likod harap natin ng mga kapatiran. Grabe, ang tagal natin di nagkita, kapatid. It's nice to see you again. Ayan, good morning. Mas maganda ka pa sa umaga, mas pogi ka pa sa umaga. Ayan, gusto ko yung mga kamayan yung nanginginig pa yung kamay, oh. Good morning. Ayan. Amen. Siyempre, ang panahon ngayon, makulimlim, nag-uulan, tama? Pero dapat di tayo papigil sa pagpuri sa Panginoon. Amen? Umulan, umaraw, tayo magpapatuloy, aawit, sasayaw sa ating Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Minsan pa, palakpak na malakas sa Panginoon. Hallelujah. We praise your name, Lord. Minsan pa tayong umawit, magalak sa Panginoon.
Hallelujah! Purihin ka, O Yahweh! Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Minsan pa, purihin ka. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig Minsan pa, laging nananatili. purihin ka. Purihin ka, O Yahweh, Pagkat ika'y mabuti. pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dakilain, nagumapaw sa piling mo. ang kagalakan, Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Hallelujah! Minsan pa natin purihin si Yahweh. Oh, sama-sama nating awitin. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig laging nananatili. purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh, Let's declare. pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan, Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, minsan pa, Panginoon, aawit sa sayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. ang kagalakan, Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Itaas pa natin, purihin ka. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. purihin ka. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, Sama-sama tayo. laging nananatili. Hallelujah! Aawit sa sayaw, luluwalhati, Papalakpak, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. ang kagalakan, Ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon, aawit sa sayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso lahat na nagagalak sa noon, Panginoon, ngayon, ay kailanman, Panginoon, aawit sa sayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa hallelujah, puso minsan pa, noon, ngayon, Hallelujah! kailanman, Nagumapaw! Panginoon, aawit sa sayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw,
luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain. Hey! Hallelujah! We praise your name, Lord! Hallelujah! Patuloy tayo magpalakas sa Panginoon. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan. Ikaw ang siyang sandigan ko, buog at siyang kublihan ko, Diyos magpakailanman. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muog at siyang kublihan ko, Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ng iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Hallelujah! Ikaw ang kalakasan. Purin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muog at siyang kublihan ko, Maging Diyos encouragement natin. magpakailanman. Sabihin natin, Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muog at siyang kublihan ko, Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ng iyong Yes, Lord. biyaya sa bawat sandali. ikaw ang lahat. Ikaw ang lahat sa akin. Samba. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Sa malakas na tinig. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ng iyong biyaya Yung sa mas malakas pa. bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, Sa lahat na pinanghihinaan. sapat ng iyong Tayo may biyaya palakas sa bawat Panginoon. sandali. Mas malapit pa. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ng iyong biyaya sa huling pagkakataon. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ng iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Hallelujah! Let's bless the Lord. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Oh, we praise your wonderful name, Lord. Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Lahat tayo ay sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Let's stay in the presence of our God, our King, our beloved God. Hallelujah! Ang una at higit na nagmahal sa atin.
Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. At sa biyaya mo, Panginoon, kami nakatayo pa. Kami nabubuhay pa, O Diyos. Hallelujah. We praise your name, Lord God. Hallelujah. Come on, let's thank the Lord. Salamatan natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Alam ko, mga kapatid, marami kang naranasan itong linggong ito. Kabigatan. Hallelujah. Mga problema, nakala mo, wala nang solusyon. Hallelujah. Mga pagkakataon na tingin mo mag-isa ka. Hallelujah. Kapatid, ibigay natin ang kabigatang ito sa Panginoon. Siya ang natatanging solusyon. Hallelujah. Kasagutan sa lahat ng ating mga tanong. Hallelujah. We praise your name. Come on. Hallelujah. Oh, we bless your wonderful name, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. Oh, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. We bless your wonderful name, Lord God. Patuloy tayo lumapit sa Panginoon. Come on, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. We praise your wonderful name, Lord God. Napakabuti mo, O Diyos. Walang kapantay ang kabutihan mo. Ang tinig mo, ang aking hanap-hanap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Ang tinig mo, ang aking hanap-hanap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Na
natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus Ako'y iyong pinalaya. oh Jesus, Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa'kin di nakukulang. Panginoon, Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso, Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Oh Jesus, Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y Yung mas sa'yo. malapit Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Oh, Jesus. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa
presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko ikaw, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawin nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ako'y natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ako'y natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko ikaw, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Oh, Diyos. Come on, let's bless God. Hallelujah. Pasalamatan natin, patuloy na luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. We praise your wonderful name, Lord God. Dakila ka, tapat, at mabuting Diyos. Hallelujah. Come on, hallelujah. We praise your wonderful name, Lord God. Hallelujah. Dakilain ka, O Diyos. Sa iyo po ang mataas na papuri, pagsamba at pagpaparangal, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Minsan pa, malakas na palakpak sa ating Diyos. Sige kapatid, hallelujah. Ibigay mo ang pinakamabuti mong palakpak para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat po o Diyos sa katotohanan at sa katotohanan nagpalaya po sa amin. Hallelujah.
Sige po, tayo po yung makakaupo na. Praise God. Good morning po sa ating lahat. Sa online, good morning po. Have a blessed Sunday po sa ating lahat. Gusto ko po magsimula sa katanungan ngayon na kamusta na po ang buto po na naitanim po sa atin. Yung seed na kung saan ito yung salita ng Diyos na natutunan po natin sa mga nagdaang araw, sa mga nagdaang panahon. Ang buto po ba na ito ay nagkakaroon na ng ugat? Amen? Sapagkat ang talagang plano po ng Diyos sa bawat isa sa atin ay lumago po tayo sa pananampalataya. Katulad po ng isang puno na may malalim pong ugat. Amen? Sapagkat kung malalim ang ugat ng puno ay hindi po siya matitinag kahit anong bagyo ang dumating sa buhay niya. Amen? So napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay bumabaybay pa rin sa ating journey sa privileges in serving God. Amen? Gusto ko po malaman po ninyo na makukuha lamang po ang malaking pribilehyo ng Diyos kapag po tayo ay masunurin sa gawain ng Panginoon. Amen? Marami po sa atin na gusto pong makuha ang pribilehyong ito, pero hindi naman po sumusunod. Po, iba po ang naglilingkod sa hindi po naglilingkod. Amen? Sabi nga ng Malakias chapter 3, kapitulo 3, basahin po natin, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Ang taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. So magkaiba po talaga ang naglilingkod sa hindi po naglilingkod. Meron po akong gustong ibahagi sa inyo mga kapatid. Ito po ay istorya ng aking bayaw na nasa Dubai. No? Siya po ay asawa ng aking bunsong kapatid. No? Siya po ay nagtrabaho doon po sa palasyo ng Dubai. Pinagsilbihan niya po ang hari. No, ang isang malaking pribilehyo na nakuha niya, no. So anong pong trabaho niya? Siya po ay nagke-cater ng pagkain ng hari. Siya po naghahanda ng pagkain. So ang malaking privilege na nakukuha niya sa paglingkod sa hari doon sa hari ng Dubai ay libre po ang kanyang sasakyan, libre po ang kanyang bahay na tinitirhan, at libre din po ang pagkain po nila, silang pamilya. At nakakatuwa po, itong pong pamilya na ito ay nakakilala sa Panginoon. Sila po ay born again na. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya lang, ang malungkot sa istorya ay kamakailan po ay namatay po ang hari. Opo, siya po ay namatay ng hari, siya po ay tinanggal sa kanyang trabaho. Ganoon naman ang karaniwan, di ba? Pag namamatay ang pinapalitan na rin po yung mga manggagawa. So, nakasama po siya doon. Pero sabi ko sa kanya, pinalakas ko ang kalooban niya, kung ang pinaglilingkuran mo noon ay hari ng sanlibutan, ang pinaglilingkuran mo ngayon ay hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. No? Ito ang hari ng langit at ng lupa, kaya wala kang dapat ikatakot. Samahan ka ng Diyos. Ito po ang ating topic ngayong umaga na pinamagatan po nating The Power of Obedience. Sunod lang, tuloy lang. Basahin nga po natin. The Power of Obedience. Amen. Why is obedience so important to God?
Narinig niyo na ba yung katagang ito? To obey is better than sacrifice. Amen? Sino po sa tingin nyo ang matuwid sa harapan ng Panginoon? Yung po bang nagsasabi ng sila ay wala naman silang ginagawang kasalanan eh. No, okay lang yan. At as long as tahimik yung buhay ko. Hindi ito yung mga taong matuwid sa paningin ng Diyos. Dahil ang matuwid sa paningin ng Diyos ay walang iba, kundi yung masunurin sa Kanya. Amen? Bibigyan ko po kayo ng example sa Old Testament. Siya po ay yung gumawa po ng malaking barko. Amen. Si Noah, ano ho? Sa tingin nyo, si Noah hindi po nagkasala? Di ba malaki rin ang naging kasalanan ni Noah, di ba? Siya po'y nalasing at nakitang hubot-hubad ng kanyang mga anak. Amen? Sino po nakakaalam ng istorya po? Taas po ang kamay. Ayan. O, di ba? Si Noah ay naging matuwid sa paningin ng Diyos sapagkat sinunod niya po ang utos ng ating Panginoon. Siya po'y masunurin sa lahat po ng iniuutos ng Diyos sa Kanya. Biruin mo, gumawa ka ng isang malaking barko na wala ka namang idea kung paano gawin yon. Grabe yung pananampalataya po no, ni Noah. So sinunod niya ang Diyos kahit wala siyang... Alam niyo po ba kung anong tawag sa gumagawa ng barko? Ha? Architecture? Kung may building architecture, meron pong naval. Ayan, ha? Naval architecture po tawag dyan sa gumagawa ng ship. So wala siyang experience noon pero sa pananampalataya niya sa Diyos, siya po ay sumunod. So hindi po nakikita kung mabuti kung matuwid sa paningin ng Diyos, hindi po nakikita kung ito'y mabait. Hindi yun ang basihan ng Diyos, no? Na magiging matuwid sa harapan niya, kundi yung masunurin sa kanyang gawain. Lahat po tayo nagkakamali. Amen? Walang tao hindi nagkakamali. Pero inaayos po natin yon. Amen. Hallelujah. Ang meaning po ng obedience is this. The Bible meaning. Tatlo po yan. In simple terms, it means hearing the word of God and acting on it. No? Hindi lang po tayo nakikinig o tagapakinig. Kailangan po isinasapamuhay po natin ang salita po ng Diyos. Amen? It implies aligning our will to God's will. Doing what God has asked us to do. Hindi na yung sariling kagustuhan natin ang nasusunod, kundi yung kagustuhan po ng Diyos. No? Halimbawa, kung gusto mo yung mga bagay nito, tanungin mo muna kung sarili mo kung ito ba'y kalooban ng Diyos. No? Hindi na yung sarili nating kalooban na nasusunod, kundi po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ito yung number 3. Maganda po yung number 3. It is when we completely surrender to His authority and base our decisions and our actions on His Word. Completely surrender, no? Yung mga decisions and actions natin ay nababatay sa salita po ng Diyos. Amen? Alam niyo po, marami pong mananampalataya hanggang ngayon na mahirap pa rin makasunod sa nilakaran o sa plano ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat hindi pa po nila kumpleto na ibinibigay o isinusuko ang kanilang sarili. Ayun ang sinabi dyan, completely surrender. Kapag po tayo ay may hindi pa sinusuko sa ating buhay, mahihirapan po tayong makasunod. Amen? Purihin ang Panginoon. Sige nga, tapingin mo nga kaliwat kanan mo. Sabihin mo nga, kaliwat kanan, sabihin mo, isuko mo na kasi lahat yan. So, balik tayo. What is the importance of obedience? Sabi dyan,
It is an act of worship as it demonstrates our love for God and sets us apart. Amen? Sabi sa John 14:23-24, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and will come to them and make our home with them. John 14:24, anyone who does not love me, will not obey my teaching. Anyone who does not love me will not obey my teaching. Hallelujah. So obedience is our way of showing, no? That showing God that we love Him. Obedience. Pagpapakita natin ng pag-ibig natin sa Diyos, no? Tas our primary motive, no, for obedience must be to show that we love Him. Amen. Hindi po tayo tumitingin sa mga privilege kung ba tayo sumusunod sa Panginoon. Tayo po ay sumusunod sapagkat mahal natin ang Panginoong Diyos. Sapagkat siya ang unang nagmahal po sa atin. Amen? Hallelujah. Gusto kong i-ano yung sekreto sa inyo kung paano makakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sa TPT version, basahin po natin. Sige, Jesus replied, loving me empowers you to obey my word. And my Father will love you so deeply that we will come to you and make you our dwelling place. Grabe, no? Yung pag-ibig mo sa Diyos ang magbibigay sa iyo ng kalakasan para para makasunod ka sa lakad ng Panginoon at makamit mo yung pagpapala na inilaan niya para sa iyo. No ho? It shows God that we trust Him. Malinaw naman po. It is a demonstration of our faith. No, yan po yung ikalawa. Hebrew chapter 11 verse 2. This testimony of faith is what previous generations were commanded for. Ito yung mga naunang lingkod ng Panginoon, man of God, no, na nagpakita ng kanilang napakalaking pananampalataya sa Diyos. Amen. Katulad na ng halimbawa nila Noah, nila Abraham, grabe po ang pagpapakita ng kanilang pananampalataya. Ano po? Of course, pag sumunod tayo, meron tayong reward. Reward for obedience is this, success and blessings. Amen? Sa Deuteronomy 28:13, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Yan. Blessings, outlines the blessings that God has promised for us if we obey them. Notice the blessing will come if we fully obey God. No? Kaya wag po tayong mag-alala kung tayo sumusunod. Ang talagang primary na motibo po natin ay ang pag-ibig natin sa Diyos. Dahil kasunod nun ay pagpapala ng Panginoon. Amen? The rewards for obedience are clear. You will be blessed wherever you go. No? Your children will be blessed. God will protect you. Yan po ang pangako ng Panginoon. Amen. So balik tayo sa title. The power of obedience. Sunod lang, tuloy lang. Ano pong ibig sabihin po nito? Ayan. Basahin nga po natin ibaba. Sunod lang, tuloy lang. Ano pong ibig sabihin po nito?
Dahil marami pong tinawag, pero hindi po sumunod. At maraming tinawag na sumunod, pero hindi po sila nagpatuloy. Yan po ba ay na-experience nyo dito sa simbahan? Nakita nyo po ba yung mga taong ito? Ano ho? I believe with all of my heart. Kanino pong dialogue yun? Na tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos sa lugar po na ito para po maging kaisa sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Sa layunin, sa plano po ng Diyos. No? At makuha po natin ang malaking pagpapala at pabor ng Diyos po sa atin. Na nilaan po ng Diyos noon pa para po sa ating lahat. Dahil pinili ka na ng Diyos, sabi mo nga sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 1. Hallelujah. Verse 2. Sabay-sabay po nating basahin. You were chosen according to the purpose of God, the Father, and were made a holy people by His Spirit to obey Jesus Christ and be purified by His blood. May grace and peace be yours in full measure. Tayo daw ay pinili ng Diyos para sumunod, to obey Jesus Christ. Amen? Amen to that. Kaya po pala, hindi na tayo dapat magtaka kung bakit po tayo sumusunod sa nilakaran o sa gawain ng Panginoong Jesus. Dahil po nung una pa lamang po, ay pinili niya na po tayo. Ang bawat isa po sa atin. Kayo po ba ay naniniwala na pinili ng Diyos? Amen? Meron magsisimula pa lang sa kanilang journey sa pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Meron din na malayo na po ang narating ng kanilang journey, no, patungkol sa lakad ng Panginoon. Kaya tapikin mo ulit ang katabi mo at sabihin mo, magpakatapang ka, magpakatatag ka, sunod lang, tuloy lang. Kaya po sa Kingdom Harvest, ako po'y naniniwala na po ang kalidad po ng pananampalataya ng mga nandirito ngayon ay talagang quality. Amen? Quality. Hindi po katulad ng iba. Meron pong mga umaalis na alam niyo, sa 2 taon ko po na nandito na sa Kingdom Harvest, napansin ko po ang mga tao ay come and go. No? Ito po yung mga taong walang kalidad ang kanilang pananampalataya. Bigla na lang nawawala na hindi nagpapaalam. Tama? Alam nyo, ang simbahan po, o ang Diyos sa kanyang simbahan, hindi po siya tumitingin sa dami ng tao, sa dami ng miyembro. Ang tinitignan po ng Diyos sa atin, walang iba kundi yung quality, hindi yung quantity. No? Doon naka-base ang paningin ng Diyos. Hindi po sa dami ng miyembro. Madaming ang miyembro ang simbahan, ngunit wala namang kalidad ang kanilang pananampalataya. Amen? Kaya't kung ako po sa inyo, kung naramdaman nyo ang pagkilos ng Diyos sa buhay nyo sa lugar na ito, sa Kingdom Harvest, huwag na po kayong umalis. Kung nahanap nyo na ang spiritual family nyo, huwag na po kayong umalis.
Dahil pag aalis kayo at may makita kayo, ganun pa rin ang gagawin nyo. Paulit-ulit lang. No? Kung naramdaman nyo dito na tinuring kayong pamilya, huwag na po kayong umalis. Dahil ito ang nakikita natin na talagang may quality ang pananampalataya ng mga nandirito ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa iyong papuri, O Diyos. So ano ang napakalaking privilege ng taong pinili? No? Ito po, sa Deuteronomy 33 verse 3. Usahin po natin. Tunay na minamahal ng Panginoon ang kanyang mamamayan. Pinoprotektahan niya ang mga taong kanyang pinili. Kaya siya'y sinusunod nila at tinutupad ang kanyang mga utos. Grabe ang pribilehiyo na yan, no? Meron kang tunay na pagmamahal sa Diyos. Kapag ang Diyos ay nagmahal talaga naman pong tunay, higit sa lahat, pinoproteksyon ng Kanya. Kung makita, mapapansin mo po, kahit saan ka magpunta, feeling mo, protektado ka. Kampante ka, di ba? So, yan po ang mga privilege na nakukuha ng mga taong pinili po ng Panginoon. Itong verse na to, ito po ay, ang background po ng verse na yan ay sa panahon po ni Moises. Pinagpapala niya po ang mga tao, ang 12 lipi ni Israel ng time na yan. Kaya po nasabi niya yung words na yan, yung talata na yan. No? Amen? Sino po dito ang ramdam ang pagkilos ng Diyos sa buhay po nila? Taas po ang kamay. Sino po ang ramdam? Amen. Ramdam po. Itaas po ang kamay. Ramdam ang pagkilos ng Diyos sa buhay po nila. Ba, lahat po tayo, no? Praise God. No? Ramdam na ramdam, ano? Kasi kung di mo nararamdaman yan, tatamarin ka. Di ba? Alam niyo po kung paano palabasin ang kapangyarihan ng Diyos. Sabihin niyo sa akin paano. Ganito po. Ito'y kamakailan lang po namin na pag-usapan doon sa prayer gathering po kala Pastor Berwin. Nag-meditate po kami ng Word of God. So, nagbigay kami ng kanya-kanyang insight at ito po sana ang insight ko kung paano palabasin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Sa Lucas chapter 8 verse 46. Yan. Basahin po natin. Ngunit sinabi ni Jesus, may humawak sa damit ko. Naramdaman ko may kapangyarihan lumabas sa akin. Alam niyo po yung istorya na yan? Yung babaeng 12 taon nang dinudugo. Grabe yung pananampalataya yan dahil nung time na si Jesus Christ ay dumating, napakarami pong tao. Talagang siksikan. Talagang pinilit ng babaeng ito na makahawak man lamang sa damit at siya'y gagaling na po. At nahawakan niya po yung damit. Lumabas yung kapangyarihan ng Panginoon doon. Amen? Kung tayo po ay magpapakita ng malaking pananampalataya po natin, mapapalabas natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Pakita po natin, ang malaking pananampalataya natin at sa kanyang trono na nakaupo, mapapatayo siya doon. Pakita po natin. Kaya po sa pagsamba po natin, talagang sumamba tayo. No? Kung maawit tayo, awitan talaga natin siya. No? Huwag yung bungi-bungi sa pag-awit. Alam niyo po yung bungi-bungi? Pag kumakanta sa Panginoon. Uy!
Alam niyo po yun? No? Pahintuhin no? Hindi alam yung lyrics, pero pag mga Korean song, alam na alam. No? Tama? Tama eh. Ang sabi sa mga taga-Epeso ay ito, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Verse 6, purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Verse 6, purihin natin, sunod doon? Hanggang 6 lang, ano ho? Kung mapapansin po ninyo sa talatang ito, paulit-ulit po yung salitang pinili. Paano po ba natin malalaman kung tayo po ay pinili ng Diyos? Alam niyo kung paano natin malalaman? Kapag pinipili po natin siya. Kapag pinipili natin ang Diyos. No? Ayan po, oh. Balik natin sa 1 Peter chapter 1 verse 2. Amen. You were chosen according to the purpose of God. You are chosen. No? To obey Jesus Christ. Kaya pag pinipili po nating sundan ang lakad ng ating Panginoong Hesus, ang kalooban ng Panginoong Hesukristo, maliwanag na ikaw po ay pinili ng Diyos. Amen? Kaya wag na po tayong magtaka kung bakit tayo sumusunod sa gawain ng Panginoon. At linggo-linggo po ay nandito tayo. No? Yung iba hindi makasagot Maraming tinawag pero di sumunod or di naniwala. At maraming sumunod ngunit hindi naman nagpatuloy. No? Familiar kayo sa mga yan. Ito yung dalawang sitwasyon ng tao ng kanilang response sa mabuting balita. No? Sa paanyaya ng Diyos sa buhay po nila. Unahin po natin yung number 1. Maraming tinawag pero di sumunod at di naniwala. Ang sabi ng Mateo, ang kapitulo ay 22, ang talata ay 14. Pagkatapos sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian, ngunit kakaunti ang pinili. No? Ito naman pong verse na ito ay talinhaga. Ang background po nito ay talinhaga ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo po yan? Ito po ay talinhaga patungkol sa kasalan. Ang kwento po niyan ay naghanda ang mahal na hari ng isang malaking piging para sa kasalan ng kanyang anak na lalaki. Pinadala niya ang kanyang mga lingkod upang sabihan ang mga naimbitahan. Pero sila po ay naging busy. Busy sa kanilang trabaho, busy sa kanilang negosyo. Kaya't bumalik ang mga lingkod at wala po silang naidala. Hindi po sumuko ang mahal na hari, nagpadala ulit ng mga lingkod. Hanggang sa, munta na lang kayo sa maraming tao, kahit sino imbitahan nyo na, kahit mabuti at masama. So yon, napuno po ang piging. Nang mapuno na po yung piging, lumabas po ang mahal na hari at may napansin po siya doon. Meron pong lalaki na hindi po nakadamit pangkasal. Alam niyo po kung anong ginawa niya po doon? Pinatalian niya ang kamay, pinatalian niya ang paa, at ipinatapon sa kadiliman. Yan po ang mangyayari sa atin kung ang ating paglilingkod ay hindi po natin seseryosohin. Amen? Kaya kung maglilingkod tayo sa Panginoon, bigay natin yung pinaka-the best natin. Tama?
alam din po natin ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo ay magkukos ng maraming mahihirap na desisyon. Amen? Pero gusto ko pong ipaunawa sa inyo, mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo ay paghahanda po para sa buhay na walang hanggan. No ho? Sino po ang gusto ng buhay na walang hanggan? Amen? Sunod lang, tuloy lang. Huwag tayong susuko. Dahil habang nilalakaran natin ang aral ng Panginoon, ay may biyaya po na nakalaan po sa atin. No? Meron pong malaking plano ang ating Panginoong Diyos. Gusto niyo pong malaman kung anong malaking plano ng ating Panginoon? Mateo 28:19. Ayan, alam niyo yan. Kaya habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Mga Gawa chapter 1 verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yan po ang malaking plano ng Panginoon, na ang buong daigdig ay makaalam po ng mabuting balita, na makaabot po sa kanilang kaligtasan. Ano ho? Ang gagawa po nito ay hindi lang po isang apostol. Hindi lang po pastor ang gagawa nito. Kundi ang gagawa po niyan, yung mga naligtas na. Sino po ba dito yung naligtas? Taas po ang kamay. Ligtas na. So ang gawain talaga ng isang ligtas, una ay naglilingkod at nagliligtas din. Kayo ba ay papayag na ang pamilya nyo ay mapahamak at maghirap sa walang hanggang parusa? Siyempre hindi tayo papayag. Ano po? Hindi tayo papayag. Amen. Ayan po, Matthew 28:19, Amplified Version. Basahin po natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, 4. Go therefore and make disciples of all nations. Help the people to learn of me. Believe in me and obey my words, baptizing them. Diba napakalinaw mga kapatid ng verse na yan na ipinag-uutos ng Panginoon na tayo ay matuto sa kanyang aral. Manampalataya tayo habang tayo po'y sumusunod. At sumunod po tayo sa kanyang salita. Marami pong hindi natin nalilinawan tong verse na to, pero yan po talaga ang pinatutungkulan yan, ang kahulugan yan. Make disciples. Hindi po make Christians ang sinabi dyan. Amen? Dahil alam po natin, ang Christian, kontento na, pasimba-simba na lang. Minsan hindi pa attend ng service. Ang sabi dyan, make disciple. Marami pong Kristiyano na okay na lang sa kanila na tuwing linggo na lang pupunta. Marami pong gawain sa loob ng simbahan. Ano? Maaari po tayong maghanap ng ministry po natin. Huwag tayong papayag na hindi tayo matuto at hindi natin maligtas ang mahal natin sa buhay. Amen? Ang simbahan po ay nagtuturo. Marami po ditong nagwagwapuhan, nagagandahan mga leader, no? Puntahan lang po natin at kausapin sila at kung gusto po nating matuto. Meron po tayong tinatawag na School of Leadership. Amen? Sino po gusto matuto?
Parang dito na lang. Sino po ang gusto matuto ng aral ng Panginoon? Pahina ng pahina. Grabe itong verse na to. 2 Peter chapter 3 verse 9. Basahin po natin. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya kayo ng pagkakataon na ang lahat ay upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Nahati po ito sa 3 bahagi. Kung mapapansin nyo, sa unang bahagi ng talata, ano napansin nyo? Ang pag-ibig ng Diyos ang unang bahagi niyan ay katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Tapat po ang Diyos. Ang ikalawang bahagi niyan ay makatarungan po siya. Binibigyan pa niya ng pagkakataon. No? Ang Diyos po ay makatarungan. Ang ikatlong bahagi po niyan ay ang sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, yan po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya wala po tayong masisisi pagdating ng panahon. Kung hindi po tayo nakinig sa mga nag-share po sa atin ng mabuting balita, ng kaligtasan, wala tayong maisisisi sa Panginoon. Tapat ang Diyos, makatarungan, at wagas ang pag-ibig ng Panginoon. Amen? Maraming sumunod, ngunit hindi nagpatuloy. Yan. Itong mga taong ito ay maaring member po ng simbahan. Maaring leader ng simbahan, itong mga taong ito. Amen? May 3 dahilan kung bakit ang mananampalataya ay hindi po nakakapagpatuloy. Ito po yung 3 dahilan. Number 1, worries of life. Ang worries of life, habang lumalakad ka sa lakad ng Panginoon, sa nilakaran niya, sa aral niya, pag mapapansin mo, ikaw'y palingon-lingon. Nag-aalala ka sa pwedeng mangyari sa iyo, sa iniwan mo, sa pamilya mo, habang sumusunod ka sa nilakaran niya. Number 2, deceitful of wealth. Ito'y pag ikay pinagpala na, no? Maraming member ng church na pinagpala na ni Lord. And then, pagdating sa dulo, nadaya po sila ng kayamanan po nila. Ano? And number 3, because of their guilt. Maaring ikaw ay nagkamali at lagi kang binubulungan ni Satanas na ang laki ng nagawa mong kasalanan, huwag ka na magpatuloy. Ano? Amen? Ito yung mga 3 reason na kung bakit ang mananampalataya ay bumabagsak at hindi nagpapatuloy. Kailangan malabanan po natin yan. Kaya po sinasabi po sa inyo yan para alam niyo na po na may mangyayari pong ganyan. Para aware po tayong lahat. Amen? Kung di ka mapabagsak ni Satanas, mapabagal ka man lang niya. Dahil yan po ang trabaho ni Satanas. Ang pabagsakin ka or pabagalin ka. Huwag kang papayag. Amen? Meron po akong kakilala or kilala ng ating apostol na siya po ay isang pastor. Na meron siyang malaking congregation, malaking simbahan. Siya po ay nagkasala. Alam niyo kung saan? Sa babae. Itong pastor na to ay hindi na po siya nagpatuloy. Kahit ini-encourage namin siya nila apostol na magbalik, magsimulang muli. Makikita niyo po ito, nandyan, nagtatricycle na lang po.
So yun, siya po ay namuhay sa guilt because of their guilt. No? Yan po'y trabaho ni Satan para ikaw ay hindi na magpatuloy or pabagalin ka. Kapag ikaw ay may nagawang kasalanan, di ba sabi naman ng 1 John chapter 1 verse 9, tapat ang Diyos kung ikaw ay magsisisi at aaminin mo yung kasalanan mo. Amen? So wala tayong karapatan para tumigil sa paglilingkod. Wala tayong karapatan na tumigil sa paglilingkod. Amen? Ayan basahin po natin ang Mateo 24:13. Sabay-sabay. 1, 2, 3, 4. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang salitang wakas po dyan ay hindi panahon, kundi ang wakas ng ating buhay. Kung tayo habang buhay tayong tapat sa Panginoon, makukuha po natin yung kaligtasan. Kaya wala tayong karapatan tumigil. Tama, mali? Wala tayong karapatan tumigil sa paglilingkod. Dahil talo ka pag tumigil ka. Ang paglilingkod ay habang buhay. Kumpara sa habang panahon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Sandali lang naman po ang buhay natin. 80 years old, 90, sige, bonus na yon. Kumpara sa eternity, hindi po natin maikukumpara yon. Amen? So, sabi mo sa katabi mo, wala kang karapatang tumigil sa paglilingkod. Hallelujah. Obedience to God is never a mistake. No? Hindi kailanman ang pagsunod sa Panginoon ay pagkakamali. Tama ba yung Tagalog ko? Ha? Tama? Hi. Sige po. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Gusto ko pong i-meditate natin to, yung isang kapitulo sa Biblia na nakasulat sa awit. Itong verse na to, pag nabasa po natin, hindi na po tayo hihinto. Amen? Pag nabasa po natin to, i-meditate po natin, malalaman nyo na hindi kalooban ng Diyos ang uminto kay sa paglilingkod at ito ang makakapagbigay po sa atin ng kalakasan para po magpatuloy tayo sa paglilingkod. Amen? Sige, basahin po natin ito. Medyo mahaba po ito eh. Okay lang? Sige po. Ang pag-ibig ng Diyos. Nakikita niyo po ba? Mali na po ba? I-meditate po natin Pwede daw po i-zoom? Hindi na siguro. Hallelujah. Sa awit 103 verse 8 to 22. Si Yahweh ay mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit. Wagas ang pag-ibig. Banayad nga kung magalit. Hindi siya nagtatanim yaong taglay niyang galit. Hindi niya kinikimkim. Verse 10, di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa. Hindi tayo sinisingil bagamat tayo'y may sala. Ang agwat ng lupa at ng langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis ang ating mga kasalanan.
Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahahantungan. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad sa parang. Lumalago na katulad ng bulaklak, nawawala at nalalagas kapag ito'y nahanginan. Nawawala na nga ito at hindi na mamamasdan. Ngunit, ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay, walang hanggan sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Hallelujah. Kaya wala tayong karapatan tumigil. Ayun o, sa verse 21, basahin natin ulit. Si Yahweh nga ay purihin, buong sangkalangitan. Kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. Grabe po ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Wala tayong karapatan tumigil sa paglilingkod dahil madapa man tayo, patuloy tayong babangon. Kung saan tayo nadapa, doon din tayo babangon. Huwag tayong babalik sa dati nating pagkatao. Patuloy lang tayong sumunod. At tunay ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong masunurin sa Kanya. Amen? Sige, lahat po tayo tumayo. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Sige po. Kausapin ng puso mo ang Diyos. Nasapat ang biyaya ng Panginoon para sa iyo. Sapat ang biyaya niya para makasunod ka sa Kanyang gawain. At kapag ka sumunod ka, susunod din ang pagpapala sa buhay mo. Panginoon, maraming salamat po sa katapatan at kabutihan mo. Tunay na ikaw ang Diyos na nagpapatawad ng aming mga kasalanan at nakakaalam ng aming mga kahinaan. Panginoon, walang imposible sa iyo. Lahat ay kaya mong gawin. Ang lahat ng kasalanan ay kaya mong linisin. Panginoon, nagtatapat kami sa mga oras na ito sa iyo. Kahabagan mo po kami at tulungan upang makasunod sa iyong kaparaanan. Uwitan natin ang Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kapanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Uwitan natin. O Diyos ng pag-ibig na
pagkakasalang, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Taas natin ang papuri. Hallelujah. Huwag kang titigil na purihin ang Diyos. Sapat ang biyaya niya. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo ng katarungan at katwiran na kahit minsay di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ibigay mo ang pinakamabuti mong palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tinatawagan ko po si Apostle Chris para po sa pagbibigay. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po, Pastor John, sa mensahe ng Panginoon. At pwede po kamayan po natin ang bawat isang naririto. Kaliwa kanan, harap likod. Pakisabi sa kanya, welcome to the family. Yan, may mga bago po tayong muka. At syempre, merong dating muka na nagbabalik. Ayan, ang bagong panganak. Yan, si Mami Amiel, praise God. Okay. Yan, sige po. Praise God. Welcome po, syempre po. Hallelujah. Praise God. Okay. Amen. Praise God. At from Paranaque, malayo-layo ang pinanggalingan. Si Sis Lou, welcome po, welcome po. Okay, dito po sa ating church family. Praise God. Siyempre ang mag-asawang Abiñas nandun sa likod. Si Jerry. Jerry, kung sa kayo dyan. Welcome back. Welcome home. Praise God. At
bago po tayo magbigay sa Panginoon, ayan, naalala niyo po ba yung mensahe po yung title na lang po, naalala niyo po ba? Ano pong title? Ano title? Ano title? Power up. Ayan na po, power of obedience. Hindi po power of your love. Power of obedience. Sunod lang, tuloy lang. Okay? So, ilang announcement lang po bago po tayo magbigay kay Lord. At before we close in prayer, ay ilang announcement lang po sa, ayan, sige po. Media, nakatingin na naman kayo sa media team. Okay? Praise God. Yan. Okay. Ilang announcements po. Every Wednesday ay meron po tayong online family altar. Gather your family, indicate your location. Paki-share nyo rin po ang link. Okay? So, paki-forward po sa atin po mga malalayong mga mahal sa buhay na nasa ibang lugar. Hindi po yan dito sa church, kundi online po yan. So, we're expecting na kung saan ay naka-online din po tayo. Every Wednesday po yan, Kasi Family Altar. Yan. Okay, home visitation. Ito pong home visitation po ay, actually, ito po ay yung prayer gathering na po natin. Yan, ginagawa po natin yan sa iba-iba pong panig ng lugar. Pwede nyo rin po kaming i-invite sa lugar po ng probinsya po ninyo, kung gusto po ninyo. Okay, pupuntahan po namin yan. Nung nakaraan po ay pumasyal po kami sa lugar ng Quezon. Opo, yan. Nagbisita po kami sa lugar po ng aking mga bilas. Tama ba? Arevalo family. Okay. So, next. Kids Church, every Saturday, 1 to 3. Meron po mga bata po dito. Pinapangunahan po yan ng ating mga magigiting na mga teachers. Teacher Love, na nag-birthday lang po kumakailan. Happy birthday. Okay, happy birthday. May? Oh, pakilabas nyo nga yung inyo pong program. Pakilabas nga ang baboy. Okay, sabi po ng atin pong teacher, meron po silang fundraising project. Ihulog nyo lang po, no? Okay, piso para sa mga bata, no? Ako lang nagsabi nun, hindi po yun, ano. Okay, so anything po, no, na makakatulong po sa atin po mga kids. Okay? Huwag naman pong barya para sa mga bata. Okay? Next, ay every Saturday po ito, 3 to 5, ay meron po mga magtuturo po dito ng instruments, guitar, keyboard, yung pong mga nakikita nyo po sa harapan, yan, na aking gwapong bayaw, wala pa pong girlfriend po yan, nananawagan po ako, online. Single po yan, single, ready to, gwapong gwapo. At syempre, yung sa keyboard po natin, okay, lahat po sila ay available. Okay. Dito, single. Okay. Pero, ang requirement po, pinagpipray po sila. Opo. Kung kaya nyo po lumuhod, iluhod nyo po sila sa Panginoon. Next. Okay. Ayan, meron po tayong mga daily Bible verses every day. Meron din po tayong pastor's quote sa atin pong official Kasi page. Share nyo po sa inyo pong mga mahal sa buhay. Ang aking pong kaibigan na si Adrian, na nakulong po, na nakalaya po ngayon through ano lang po, ganitong ministry. No, nakapag-share po ako sa kanya ng mabuting balita. Adrian, ingatan ka ng Panginoon sa iyong pagbiyahe pa uwi. Nasaan po siya Ninang? Nasa? Po? Masbate po siya ngayon, nasa Masbate. Dahil meron pong family, no? Okay po, next po. Okay, group huddle after the service, magkwentuhan po tayo ng mensahe ng Panginoon. Magkilanlan po tayo. Okay? At mamaya na po tayo basta yung mga personal concern, no? Pagyamanin po natin po yung atin pong narinig na salita po ng Panginoon. And every Sunday, praise and worship celebration po natin, 9 a.m. po. Okay? So, palapakan po natin ang Panginoon. At maaari po ba tayong tumayo lahat? At tayo po ay magbibigay sa Panginoon. Okay? Sige po. At the same time ay
tayo po ay magko-close in prayer. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon. Taas po natin ang ating mga ibibigay kay Lord. Panginoon, maraming salamat po sa bawat lakas na pinagkakatiwala mo sa amin. Mga bukas na pintuan, Panginoon, na hindi kayang isara ng mga tao. Mga oportunidad na ikaw ang siyang nagbukas, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa bawat katalinuhan, Panginoon. Na-acknowledge namin na ikaw ang siyang nagbigay. Mga pag-iingat, Panginoon, na kung saan hindi namin kayang ingatan ang aming sarili sa labas at loob ng aming tahanan, Panginoon, kung hindi ang iyong dakilang presensya. Maraming salamat sa buhay ng aming pamilya, Panginoon, na hindi namin kayang hawakan. Sa kabila ng aming kakapusan, Panginoon, ikaw ang siyang nag-ingat at ikaw ang siyang nagpala, Panginoon. Maraming salamat po at hayaan mo sa aming pagbibigay, Panginoon, hindi lamang ang aming buhay, Panginoon, kung hindi, Panginoon, sa bawat amin pong kinikita, Panginoon, ma-acknowledge namin, Panginoon, na ikaw ang siyang nag-akda nito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po at patuloy na ang puso namin ay likhaan mo ng kagalakan habang kami po ay nagbibigay, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po at patuloy kang maging Diyos ng aming buhay, Panginoon, sa bawat pagtatapat po namin. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng mga kapatid na patuloy na nagbibigay sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Sige po, marahin po tayong magbigay. Praise God. Thank you, Lord. Yan. Okay. Sige po, wala na pong uupo. At tayo po ay magko-closing prayer. At let's have a group huddle. Magkwentuhan po tayo ng mensahe ng Panginoon. Okay? Sige po, taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Maraming salamat po aming dakilang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat at patuloy na sinasamba po namin, Panginoon. Hayaan mo sa aming pagtaas ng kamay, Panginoon, ay isuko namin ang lahat ng aming pong alalahanin at patuloy na maglingkod sa iyo, tumuloy sa iyo, Panginoon. Lord, sabi nga po ni Moses sa kanyang salita, Lord, samahan mo kami, Panginoon. Kung hindi mo kami sasamahan, wag mo na lamang kaming pahintulutan na makarating sa lupang pangako, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, at dalangin namin katulad ng panalangin ni Moses, Lord, ng pagsama ng banal na Espiritu at patuloy na pag-akap sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Ikaw ang aming itinataas, niluluwalhati at dinadakila, Panginoon, sa aming pong mga buhay, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang buhay na ito, Lord, at maging ang buhay ng aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Awit sa Sige po. sayaw, luwalhati. Mag-group huddle po tayo. Papalakpak, sisigaw, dadakilain. Nag-uumabas Magkamayan po tayo, mga kapatid. ang Mga youth, pagdalaman sama-sama sa po tayo. puso ko. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon, aawit sa sayaw, luluwalhatiin. Papalakpak, sisigaw, dadakilain. Nag-uumapaw sa piling mo ang kagalakan sa puso ko. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon, aawit sa sayaw, luluwalhatiin. Papalakpak